Oh, masasamang spirito, umalis kayo sa kubo na ito. Sa mga lalaki nanonood ganyan, no? Ganyan. Ganyan. Tapos gaganyanin. Nagtrabaho din ako dati sa mga tindahan ng damit. Yung hindi pa nakakaalam. Mahabang pa trabaho. Pero ang laki na ng pagbabago, no? Oh, may papaya na rin pala na tubo. O babae pala itong papaya namin din eh. Tol, anong gagawin natin? Chill lang, katuwa lang. Hoy, ano yan? Ha? Mga kapanalig, ito, ang daming nagtatanong bakit daw wala si Tatay Roman dito sa sa paggawa. Aaminin ko sa inyo mga kapanalig, no. Simulan nang magkulitan kasama si Louie TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman po sa panibagong vlog. At ngayon ay Huwebes po ng umaga. Wala tayong trabaho. Bakit walang trabaho? Maganda naman ang panahon. Kanina po maulan, ngayon lang gumanda. Kaninang umaga talagang makulimlim mga kapanalig, no? Tapos ang kapal ng pag. Tapos biglang umulan kaya hindi na pumasok sila tatay. Wala na naman tayong gagawin ngayon mga kapanalig. So maglilinis muna ako ulit ng kubo. Binuksan ko lang yung mga tolda para sumingaw yung amoy tukmol. At dumadami kasi yung lamok mga kapanalig, no? Kaya nag-spray na rin ako nito. Yung binili namin na kontra ipis, insekto at kung ano-ano pa mga kapanalig, no? Yan, no? Lamok, langaw, pwede siya sa lahat. Bukas na lang natin ipagpatuloy yung trabaho dito. Dahil kung meron ng pasok ngayon, yun lang din naman ang gagawin. Maglalatag ng bakal para sa biga. Tapos yung pinaka-scaffolding doon sa baba mga kapanalig, no? Sayang kasi ngayon ang ganda na ng panahon, talagang sikat na sikat ang araw. Oh. Hindi naman pwede na mag-start tayo ng mga alanganing oras mga kapanalig, no. Ang start talaga ng trabaho ay 8 ng umaga. So pag lumagpas doon, alanganin na. Kaya sabi bukas na lang. Sabi ligpit. Kahapon nanood lang ako ng Netflix. Parang alauna ata ako nakatulog ng madaling araw, kakanood, naka-4 na pelikula ako. Sarap manood ng Netflix eh. Lalo na ngayon na malakas na ang internet, hindi na katulad dati na pahirapan na kailangan mo pang mag-load, no, sa data para gumana. Tapos panay ikot lang pag mahina yung signal. Ngayon, kahit anong oras ka manood, okay na okay, walang problema, hindi nasasakit ang ulo mo. Ay, nakaraan, sakit sa ulo eh. Ngayon, pwede ka nang manood kahit anong oras. Kahit anong oras mo matripan. Alikabok. Yeah. Linis na naman. Hanap muna ako ng tali. Itatali ko muna itong mga pom na to. Hindi kasi ginagamit eh. Ko na lang. Itatali ko muna pag kailangan na lang. Tsaka kukunin. Yung iba kasi natutulog na lang dito sa duyan. Mas gusto nilang matulog sa duyan. Wala nang isang duyan eh. Kaya doon ako sa loob natutulog. Hanap muna tayo ng tali. Para matali natin yung pom. At lumuwag. Sa bagay, konting panahon na lang. Lahat ng gamit na yan mawawala na dyan. Talagang puro pang tambayan na lang yan, pang bisita. Diba, yung mga gamit nandito na sa bahay. Nasaan isako ko kaya? May mga lalaking sako din eh. Kaso basa. Ay, kailangan talaga yung malaki. Hanap tayo ng tali. May tali ba dyan? Kaya lang naman natapos kahapon. Napakita ko naman sa vlog yan mga kapanalig. Yung scaffolding hindi pa na itutuloy yan. Bukas na rin. At sana gumanda yung panahon, no? Yes. Hanap tayo ng panali. Yun, no? Tanse. Haba. Pwede na to. Kaya.
Kaya yan. Ay, malis yan. Okay na. Yan. Nakakuha na ako ng tansi. Tali natin yung mga foam para hindi sagabal sa buhay. Ay, sorry. Nakasagabal eh. Uy, sumisigla na ulit yung mga tanim natin dito. Oh. Yung mga nakaraan, lanta na yan eh. Ngayon, buhay na naman sila. Dahil mga ilang araw ding umaraw. Diba? Tapos umulan. Busog na busog sila eh. Tumubo na naman. Mga bagong buhay. Ayos, gaganda na yung bakod natin. Yari kayo sa akin. Daming foam. Nakasikip. Hindi naman ginagamit. Pagsama-samahin. Yan. At itali. Ang daming foam. Tali natin. Wala na siyang palag. Perfect. Hiningal ako agad ah. Oh, masasamang espiritu. Umalis kayo sa kubo na ito. Umalis kayo. Pati yung TV, winalis na natin. Tatanggalin ko na rin yung mga yung mga gagamba dito. Sa gabi akala mo merong tumutulo dito sa pinakabubong. Yung pala tinataihan ka. Iniiputan ka ng mga gagamba. Hindi ko alam kung gagamba ba yun o butiki. Binisin natin. Yan. Malis muna kayo. Dami nyo na dito. Puro na tayo insekto dito. Ha? Diyan muna kayo. Umalis muna kayo dito. You're not belong muna ha. Sunod na kayo magparami. Tapos walis. Yan. Yan. Yan, nakapaglinis na tayo mga kapanalig, no? At ngayon, magtutupi naman ako ng damit. Pero bago yan, kakain muna kami ni Kanegs dahil alas 12 na. Para meron tayong lakas. Tara. Kain muna tol, anong natin dyan? Pagkain? Hindi na, nakaready na lahat. Wow! Oh, may nesty pa. Uy! Liempo na may itlog at sausawan na masarap. Namit. Uy, ano are? Kayo kanina? Cardelio. Ang tawag. Uy, ano to? Itlog, may kuan yung may... Malunggay? Isda. Sarap nito. Kain tayo mga kapanalig. Ayos na ayos yan. Sayang yung panahon ngayon, maganda pa sana no. Kaso kanina umaga talagang maulan eh. Kaya talagang sabi ko, wag muna magtrabaho. Kain na rin po kayo dyan. Kung nasan man kayong sulok na mundo. Sabay-sabay na tayo. Sabay-sabay na po tayo. May isda rin. Yung pirito nilagay mo, parang sarsyado pala to. Tawag sa'yo, kalilyo. Kain po. Ang sarap. Paano nagugas ang kamay ko? Jarad mo pa, mainit pa eh. Di pala. Sarap. May nesty po. Kain. Iced tea.
Ang sarap. Tamang-tamang iced tea. Nakatapos din tayo kumain mga kapanalig at maraming salamat ulit kay Neg sa pagganda ng pagkain natin. Magtitiklob naman ako ng damit para malinis na yung ano natin dito sa loob. Masarap na ulit tumambay at manood ng Netflix mamaya. Wala na namang gagawin eh. Kaya maghanap tayo ng gagawin, di ba? Tupin na natin to. Siyempre alam nyo na, ganyan ang tamang pagtutupi ng brief. So, hindi lang basta ganun-ganun. Di ba? Sa mga lalaking nanonood ganyan, no? Ganyan. Ganyan. Tapos gaganyanin. Tapos gaganyanin mo. Oh. Tapos, di ba mas magandang tignan, hindi sabog-sabog. Isa pa. Manood kayo mabuti. Kaso parang basa pa yung iba. Hindi na naman. Parang lang. Malamig lang talaga dito. Ganyan, ganire. Gaganire mo. Mga ilang tupi lang. Tapos gaganyan. And then, pasok mo to. And voila. Oh. Diba? Ayos. Isa pa. Para matutunan nyo. Ano. Pag wala yung mga asawa nyo, tapos kayo yung magtutupi ng mga brief o panty nila. O ganyan. Diba? Easy. Easy lang. Pwede na itupi yan. Parang mga basa pa. Kasi nga umulan kanina, baka naanggihan. Tupi-tupi, damit. Yung mga pambahay lang naman, kaya mga simpleng tupi lang naman yan. Yun ang mga kailangan din pasosyalin yung mga tupi-tupi dyan. Yung mga pantalon, yung paboritong pantalon na nag-iisa lang. Ito palagi suot ko pag may lakad kung saan-saan. Mahirap kasi ako mamili ng pantalon, makakapanalig eh. Ang late kasi ng legs ko, manipis. Kaya ang hirap mamili ng pantalon para sa akin. Kaya pag ako bibili ng pantalon, kailangan umaga pa lang nasa mall na ako. Kasi ang hirap talaga mamili ng pantalon talaga. Ang hirap bagayan. Naiinip lang yung kasama ko. Ganon din si Budang. Ang tagal din mamili ng gamit. Pares lang kami. Kaya dapat pag namimili kami busog. Mahirap pag gutom, iinit yung ulo mo. Sa una, enjoy pa, mamimili-mili, diba? Pero pag nagtagal-tagal na, mga ilang minuto na naiikot, medyo umiinit na ulo. Tapos, mag-aaya ng umuwi. Nakakaano kasi, tawag dito, hassle, diba? Yung mamimili ka sa mall, tapos papasok ko ng fitting room, hubarin mo pa yung suot mo, tapos ipipit mo ulit, tapos kunyari yung short. Kaya lagi ako may boxer o doble. Kaya ganun. Tapos pag di bagay, sige, bubarin mo. Ano na naman, sasuot mo na naman yung short mo. Siyempre, lalabas ka, papalitan mo. Okay lang sana kung pwedeng lumabas ng nakahuboy, tapos kukuha ka na lang doon ulit ng ibang size, di ba? Ang hirap kaya, pagkatapos mong sukatin, hubarin mo, tapos susuot mo ulit yung talagang yung suot mong galing ng pang-alis, I mean. Di ba? Minsan kaya gawin ko yun, no? Tapos sabihin ko nakalimutan ko lang isuot yung yung short ko. Pagtitinginan siguro ako doon sa mall, no. Sabi ng mga siguro, palabasin ako ng mga guard. Tapos umakting na lang ako may sira sa ulo para hindi nila ako ipakulong. Parang ganun. Nagtrabaho din ako dati sa mga tindahan ng damit, yung hindi pa nakakaalam. Sa Lee Cooper. Hindi ko alam kung alam niyo yung brand na yun. Pero wala na akong ganong nakikita ngayon eh. Sa Lee Cooper. Yun. Sa may Robinson Ermita ata. Kung hindi ako nagkakamali. Doon ako nagtrabaho dati. Yun. Tapos hindi rin ako nagtagal. Yan. Naalala ko pa nga. Dati. Bagong sahod ako. Unang sahod ko yun doon sa pagtitinda ng damit sa Lee Cooper sa mall. Uminom ako, umuwi ako ng lasing. Nakatulog ako sa jeep. Paggising ko wala na yung sahod ko. Nandito sa yung nandito sa may likod ng bulsa ko. Tapos yung iPad noon, yung iPad ng ex ko, iPad ba tawag doon? Yung sa basta yun. Nawala din. Nawala. Unang sahod ko yun doon Nawala. Ang husay. Naiya tuloy ako doon sa ex ko noon, pati doon sa
lola niya. Dahil imbis na meron ako sinahod, wala. Tapos yung bahay dati ng ex ko, mga kapanalig, parang subdivision. So pagpasok mo doon, medyo malayo pa yung bahay. Kailangan mo sumakay ng tricycle. Wala na talaga akong pera. Ginagawa ko, lasing na lasing ako, tumatakbo ako. Ang dami ko experience dati na mga kakaiba. Hindi ko pa alam nun na mapupunta ako sa mundo ng vlogging. Hindi ko pa alam na mapupunta ako sa mundo ng YouTube. At hindi ko rin alam na mapupunta rin muna ako sa mundo ng Facebook ng mga panahon na yun. Ano pa ako nun parang inosente pa ako sa mga ganyan bagay. Hindi pa ata ako nagsisimula nun, mga kapanalig, na magpapansin sa Facebook. Basa pa yung iba. May magandang dulot naman yung mga kalokohan ko dati. Hindi lang hindi na sayang. 'Di ba? Hindi na sayang yung mga pinaghirapan na kalokohan, lahat ng kahihiyan. Pati nga mga kapag-anak ko dati parang gusto na akong itakwil. Dahil nakakahiya naman talaga yung ginagawa ko dati. Gusto na nilang papalitan yung apelido. Ikaw ba naman, magubo ka sa palengke, tas maligo ka sa Jollibee ng ng nakabrief, 'di ba? Mamimili ka sa Jollibee. Sino bang hindi mahihiya doon? Ang dami ko pang kahihiyan na pinaggagawa. Pero hindi ko pinagsisihan lahat 'yun. Dahil kung hindi ko ginawa 'yun, wala ako dito sa kinauupuan ko ngayon at hindi ako nagtitiklop dito. Baka nasa ibang karir ako, baka nagtatrabaho ko sa ibang lugar. Yan. Hindi ko pa alam kung anong giging takbo. Pero sabi nga, kanya-kanyang kapalaran lang yan, di ba? Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang ganap sa buhay. Basta ako ginawan ko ng paraan para marating ko to. Kung nasaan man ako ngayon. Yeah. Uy. Tapos na ako magtupi. Siyempre, salansan natin ng maayos ang hanger bilang galang sa mga susunod na gagamit. Salansan natin ng maayos. Para magamit din nila ng maayos. Hindi na sila mahirapan. Tama ba ako doon? Tama. Diba? Sinagot ko na yung sarili ko. Sinagot na yung sarili niya. Ay! Wala tayong trabaho ngayon. Alam nyo na. Daldalan time! Kwentuhan. Yan. Yan. Tapos sabi natin din Saan? Anong klaseng aso yan? Dayo? Sasampay muna natin yung ibang hindi natuyo. Eto. Yan, binilad ko lang din para mawala yung amoy tokmol. Yan. Hiwa-hiwalay natin sila pag dumidikit kasi hindi natutuyo. Bumango. Ha? Bango. Hanggang ngayon iisip ko pa rin, mga kapanalig, kung anong gagawin ko dun sa hagdan. Kasi meron akong nakita na yung hagdan ng bahay na natutupi siya para kung hindi naman gagamitin pwede mo itupi para hindi siya kakain ng space paakyat. Yun ang gusto ko mangyari para maluwag talaga yung bahay. Titignan natin kung kayang gawin ni Samboy o hahanap tayo ng mga gumagawa talaga nun, yung mga talagang nagwe-welding. Yan, dito kasi balak ko dito. Yan, tapos dito pina lang sa gilid. Okay lang naman kahit medyo matarik pataas wala namang problema. Ang mahalaga hindi naman tatama dito sa pinakabiga kasi mataas naman, mga kapanalig, no. Ano kaya dito pe. Meron kasi sa akin pinasa si Kuya JP na hagdan na, yung hagdan niya sa bahay na dialis lang, pag hindi ginagamit nilalagay lang sa gilid, sinasabit lang. Hindi ko pa alam kung ano mangyayari. Pero pag naikasa na lahat yan,
Tapos nagkaroon na ng bubong. Yun na tayo magdesisyon kung ano dapat ilagay natin na pinakahagdan dyan. Yung taas nito, sayang din yung space. Kaya gagawin ko dyan talagang lalagyan na lang ng gamit. Diba dito yung attic ko, yung kwarto. Kaduktong lang nito. So maglalagay lang ako ng ano dyan, ng isang pintuan para pwede nilagyan ng mga gamit yan, mga stock, diba? Papalagyan ko rin ng tubular are. Para kahit tumapak-tapak ka dun sa taas, hindi maingay. Ayan yung mga plano. Yan. Tapos yung sliding door, kahit pala wala ng hamba yun, no? Basta may pinakita rin sa akin si Kuya JP, kahit wala na siyang hamba. Ayan po, bukas pa may tutuloy yan eh. Mahabang pa trabaho, pero ang laki na ng pagbabago, no? Dito sa terrace, kasi magastos pa to eh. Ang laki kasi ng terrace natin. Siguro kahit pauuna ko muna yung doon, banda doon, para mauna yung CR. Sa susunod na itong yung kalahati na to, yung pinaka terrace. CR kasi yun, tsaka yung labahan, no? Yan, na-share ko lang mga kapanalig, dahil wala na nga tayong gawa. At hanggang ngayon wala pa rin nagagakot sa mga tropa natin. Wala pa rin sila. Kaya ayos din na walang trabaho ngayon kasi sa bagay, kahit pala pumasok sila, marami pa rin gagawin. Yung paglalatag ng bakal, tapos scaffolding, tapos pagporma. Sana sakto yung ano natin pinulik na malagay dito sa mga sibar na to, hanggang doon sa may buo na biga, para pag nabuhusan sabay-sabay na, di na putol-putol. Bigla ako may naalala. Papaalala ko pala kay kuya na bumili ng tawag dito, barnes, para mabarnesan na tong kubo. Doon tayo bibili dun sa pinagbilan ng kubo na to, para alam nila kung ano yung mas maigi. Chat natin si Utol. Tawagan natin. Kaso nasa hospital daw yata yung ano. Tawagan natin. Tol! Hindi, wala pa. Kaso parang nasa ospital ata yung sila. Di makontak, mamaya na lang. Baka magalit si Utol pag balik niya dito. Kasi tawag dito, si Pogi, yung aso dun sa kabilang bahay. Tapos si Kikay, ayan o, nakabukas na yung ano dito, yung net. Kasi inaano nila, tawag dito, dyan naglalaro, tumatalon dito. Kaya nasisira yung ano ni Utol. Mga pechay lang din masiguro tong tanim ni Utol, no? Oh, itilipat pa yan, diba? At itong kalamansi naman dito, na hindi na namin naharbisan. Ilang buwan na itong tinanim dito. Ganun ba talaga yung kalamansi? Talagang ano, matagal tumubo. Wala kahit isa eh. Pero nung binili namin to, meron na siyang bunga. Ngayon wala. Yung mga lukbati na rin pala ditong tanim. O yung mga tira pa dati. Ayan. Oh, may papaya na rin pala natubo. O babae pala tong papaya namin din eh. Natubo siya. Yung mga San Francisco namin dito sa paligid, natubo na rin. Yung mga gabi pa dito. Si Utol lang ano dyan eh. Si Utol lang bahala dyan. May mga nyug na malapit sa amin dito. Yan, abot kamay lang, kaso hindi amin yan mga kapalalig. Baka mapagalitan tayo sa kabilang lupa, ano. Yung aking kasing nasakop na isang nyug doon, na buko, pinatistis na natin, pinaganito, para magamit natin dito sa bahay ko, no. Yan, magtatanim na lang tayo ulit kasi meron dala si Kanoy. Si paring Kanoy may dala na ano eh, natanim na siguro. Yung maliit na, tawag ba dun, maliit na nyug, pero bubunga na siya kahit mababa pa. Sabi ko kay Utol, itanim na dun sa pinakababa para laban sa ano, sa lupa. Tingnan natin kung naitanim ni Utol. Baka saan itanim ni Utol yun? Parang dito lang din sa taas ha. Tumutubo naman yung mga saging ditong pinutol, oh. Nasaan ba yun? Delikado yung mga pako. Huy, delikado yan. Wala, hindi pa naitanim ni Utol. Di ko alam kung saan eh.
Sabi ko doon sa pinakababa, sa may hangganan, pero parang wala pa rin. Tanong na lang natin pag ano. Ah, doon. Doon tinanim ni Utol ata. Tingnan natin ha. Libot ko lang kayo dito ulit sa aking lupain. Doon ata sa likod ng ano. O parang doon yata oh. Ayun oh. Doon tinanim ni Utol. Ito parang kukunin na ni Daddy to kasi hiniram niya lang sa kaibigan niya to ng mga panahon na wala pa kaming tubig dito. Dito kami nag-iipon. So nakakalawang na dito eh. Kailangan ano na, maibalik. Ay, excuse me. Ay. Sayang talaga yung araw ngayon. Ang ganda ng panahon. Kaninang umaga lang talagang nagloloko eh. Pero ngayon ang aliwalas na naman. Ah, siguro nangingitlog yun oh. Siguro may nangingitlog na manok. Kaya maingay. Nandito na naman tayo sa time na medyo nakakainip, nakakalungkot. Dahil nga kulang-kulang naman tayo mga kapanalig no. I mean kulang-kulang tayo dito sa grupo. Kasi nga si Kadede nasa kanila, si Utol nasa Lipa. So dalawa lang kami ni Next dito. Wala naman kami maggawa. Ah, meron akong alam na gawin para hindi tayo mainip tol. Ah, tulog pala si ano. Wala palang ano. Natutulog pala si Next. Gusto ko na sana ibalik yung upuan dito mga kapanalig eh, para mas maganda maaliwalas. Kaso nga lang hindi pa tapos gawin yung bahay. So ayun pa rin yung pinakalalagyan ng semento. O, kasi pag walang lalagyan, titigas talaga agad. Kaya malaking bagay talaga yung kawayan na to. Ang hindi ko lang alam, baka mamaya meron ng anay sa pinakailalim. Check natin sa susunod. Ganda kasi ako nandito ay upuan na no. Time check lang mga kapanalig, 1:33 na at maliligo muna ako para maging fresh naman yung amoy natin. Fresh na naman. Pwede na tayo manood ng Netflix dahil wala naman tayong trabaho ngayong araw nito. Netflix and chill. Ano ka, Cho? Ay, hapon na naman. Halos na panood ko na ata ng palabas sa Netflix mga kapanalig. Nalibang-libang na tayo. Ay nako, wala pa rin kaming kasama dito. Kami pa rin dalawa ni Kanegs. Wala pa rin si Utol dahil bukas pang araw uuwi. Tapos si Kadede, kaka-upload lang din ng vlog. Tol, anong gagawin natin? Chill lang, di ba? Tamang edit lang. May edit ka ba? Upload na. Wow, in-upload mo na? Sana all. Nakapag-upload na pala siya. Uploading pa pala, akala ko na-upload na. Ayos yan, matutulog tayo dito ng may himbing na naman. Oo, nilinis ko na yung kubo. Siyempre masarap na matulog. Wala nang mga agyo-agyo. Wala nang kumakagat sa balat ko kasi nag-spray nga ako kanina ng mga kung ano-ano doon mga kapanalig no? Yung pang insekto. Kaya masarap na matulog. Ay, ang lamig ngayon. Sayang ang panahon. Kanina umaga lang talaga maulan pero ngayon ang ganda na. Mga tol, tara magguba tayo. Gabi oh, walang dalang flashlight oh. Ah. Ano, nakabrief lang tayo. Kapa-kapa lang. Kaya natin yan. Kaya. Ano mangyayari kaya sa atin? Puro sugat. Walang ilaw. Pero may nakakagawa nun Dati sa Banahaw mga kapanalig, meron ako kilala doon. Ang pangalan niya si Kuya Emong. Ano yun, akit ng bundok. Tapos bababa ng gabi na. Pero walang dalang ilaw, kandila o kahit na ano. Parang nakikita niya yung daan mga kapanalig. Kahit hindi maliwanag yung buwan, kahit madilim, nakakababa siya at nakakaakyat. Siguro dahil kabisado niya na yung bundok, no? At siguro hindi natin masabi kung anong meron. Nakakatuwa lang. Hoy, ano yan? Ha? Ang dami palang tanim dito na bayabas, no? Ang daming tanim na bayabas din eh. Kasi nung araw, ito, parang binibenta rin nila yung bayabas din dati, no? Pagkakaalam ko kila tatay, bayabasan dati to. Kaya doon may tanim na bayabas sa baba. Dito may tanim. Dito meron din pala. Ngayon ko lang nakita na may bayabas dyan. Pengeng ako. Ang dami pa naman sa subscriber natin na mahilig sa bayabas. Mga bayabas lover. Ito ang ating panghimagas ngayong hapon na ito mga kapanalig. Dahil mamaya gabi na naman, madilim na naman. Lumipas na naman ang ating isang araw. Ito hinog na.
Ano tol? Wala na ba tayong matatarget na ano yan? Mga pagkain, prutas? Wala na ibang tanim? Yung balinghoy kaya? Hindi atin yan. Mayayari tayo dyan kay Kuya Luni. Doon sa baba maraming mga tanim. Kasi hindi atin yun. Mabait naman yung may-ari dito. Kasi nakakaya naman kung basta-basta ka na lang kukuha ng mga tanim na wala man lang pasabi. Diba? Dapat nagpapaalam ka. Wala ba kayo napapansin mga kapanalig? Wala na akong bigote oh. Parang baby na naman. Binunot ko kanina, sabi ko sa inyo, hindi ko inaahit to para hindi nangingitim. Iba talaga pag may bigote siya wala no? Laki ng pagkakaiba. O parang ganun lang din. Pangit pa din. Hindi naging fresh kahit konti. Naging fresh naman. Yan, ganito sa hapon. Pag walang maingay, kami-kami lang, ganito po ang maririnig nyo. Sarap sana mag-video okay, kaso lang yung speaker ng video okay, parang ano na sabog na yung tunog no. Tigdug. Maingay lang. Bagay, sanay na tayo sa tahimik eh. Pag merong nagpapasounds ng malakas, parang nakakarindi na, nakakairita. Pag dito talaga tahimik lang. Mga kapanalig, ito, ang daming nagtatanong bakit daw wala si Tatay Roman dito sa sa paggawa. Aminin ko sa inyo mga kapanalig no, na nung una talagang nagbawas na po kami ng tao muna. So ang papasok sana muna, napaliwanag ko na naman po yun, si Tatay Cesar at si si Samboy. Magpapalitan lang sila tapos kami na lang yung mga labor. So ganito po nangyari. Nung pinaliwanag ko po sa kanila yon, ayun, dahil nga pagkakaalam ni tatay na wala ng trabaho, nagpaalam siya sa akin na papasok muna daw siya sa iba. Ayun nga, pumasok po siya kaya nga may trabaho po siya sa iba. Kasi aminin ko mga kapanalig, kay Kuya Terry at kay Jason tapos kay Erickson, meron pong nagmagandang loob na pasahuran sila mga kapanalig no. Kaya ayun po, imbis na si tatay lang yung papasok, si Tatay Cesar at kami-kami lang, naisama na po ulit si Jason yung tatlo, si Kuya Terry, si Erickson, tsaka si Jason nga po yung tatlo mga kapanalig. So si tatay, hindi na po siya gumagawa dahil nga po nagkaroon siya ng panibagong trabaho. No? So sa kisame na lang siguro si tatay dahil nga hindi pa rin po tapos yung trabaho niya doon mga kapanalig. Lahat po ng talagang maraming aminin ko sa inyo yung pasahod nila tatay mga kapanalig. Inutang ko po yun ng bali 2 linggo ata ho. Kababayad ko lang kahapon nung sahod nila, nung sumahod na ako sa YouTube. Kaya maraming salamat po talaga sa kila Tatay Roman, yan, Tatay Cesar at sa lahat po ng gumagawa. Pero yung mabigat po kasi doon sa 4 na mason, 700 po ang araw nila. So pag naipon yun, malaki-laki din mga kapanalig. Kaya dapat talaga ipapatigil ko muna. Pero sabi nila na sige, utangin mo muna yung pasahod hangga't hindi ka pa hangga't hindi ka pa rin nakakasahod. So yun nga po, ng 22 ayos naman sa awan ng Diyos dumating yung sahod. Tsaka ko sila pinasahod ngayon. Kaya napakalaking bagay po talaga nung nila sa akin no. Kaya salamat sa malasakit. Kasi kung iba yun, hindi papayag yun mga kapanalig. Yun, naging aminado lang ako sa inyo. Kaya para malinaw lang, baka iniisip nyo po na tinanggal ko si tatay, di ba? May trabaho po si tatay talaga sa Twin Lakes kung di ako nagkakamali. Talagang mga kapanalig, talagang dapat hinto muna yung pagtatrabaho dahil nga walang materyales. Pero ayun, talagang may mga nag-o-offer sa akin na pahiramin muna ako. Si Tatay Cesar nga mga kapanalig, pinautang ako niyan ng bali 10K para sa materyales. Bali pumapalo rin na pala ng 13K kasama yung sa kahoy. Tapos si Kadede din. Bali ang utang ko sa kanya mga kapanalig ay naging 15 rin. Pero nabayaran na po natin no. Kanino pa ba? Yung isa ayaw magpabanggit Sa awa naman ng Diyos mga kapanalig, netong sumahod ako, nabayaran ko naman sila isa-isa. Tapos nasahuran ko pa lahat
nagtatrabaho sa akin. Ganon sila kabait dito mga kapanalig, no? So basta maganda lang din yung pakikisama mo, syempre, maganda rin yung ipapakita nila sa iyo mga kapanalig, di ba? Kung sa iba talaga yun, hindi papayag na ganon yun na uutangin mo yung sahod. Mahalaga lang, hindi ko naman sila ginugutom dito, no, mga kapanalig. Kumbaga, laging masarap yung ulam, ganyan, may merienda, yun. Mahirap naman yung utang na nga, tapos hindi mo pa papakainin. Yan po, naging tapat lang po ako. Baka isipin nyo po kasi na sobrang dami kong pera, mga kapanalig, no. Binabudget ko lang din po talaga kung yung mga panggastos, no, sa sustento ng anak ko, ganyan. Sa pagbayad ng paupahan sa nabotas, tapos yung pangkain namin dito, yung pang bills, at kung ano-ano pa mga kapanalig. Kaya talagang nabigla din ako sa pagpapagawa ng bahay. Pero sabi ko nga sa sarili ko, kung hindi ko pinampisahan yan, wala pa rin yan hanggang ngayon. No, baka lupa pa lang din yan, tapos yung mga dating plano pa lang din. Nakakatuwa kasi, syempre, sa haba ng pinagdaanan, ayan na, nakatayo na. Bibigaan na lang, tapos, yayeruhan na lang, diba? Unti-untiin lang. At yun mga kapanalig, sana nalinawan po kayo, no? At syempre gusto ko lang ulit magpasalamat doon sa may magandang loob na nagpasahod po sa ibang labor natin, sa helper. Ayaw nila magpabanggit. Maraming salamat po talaga sa inyo. Pagpalain po kayo. At ayun, sana mas dumami pa po yung mga katulad nyo. Shoutout rin po pala sa mga silent viewers natin dyan at mga solid kapanalig natin dito sa Pilipinas at sa labas pa ng bansa. Maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Tatapusin ko na po ang vlog dito mga kapanalig. Maraming salamat po dahil nakarinig kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita na lang po tayo sa next update. I love you all mga kapanalig at lagi po kayo mag-iingat. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.